Yes, at muli magandang araw sa lahat ng viewers ng Larga na Podcast. At muli po, nagbabalik ang inyong lingkod para dito sa ating episode 12 ng Larga na Podcast. Muli, Churudi Liamador ng Manila Arena kasama ang ating co-host. Yan, Mayap Gatpanapon sa ating mga viewers ng Larga na, yung mga ating mga masanting at malago. Malago. Sa ating Larga na, magandang araw po sa inyo. Episode 12, baklayan nyo yun, ha? Oo, parang kailan lang, episode 12 na tayo. Ayun, at nakakapag-motor tayo ngayon, partner, dahil wala nang ulan, wala nang baha sa mga kalsada. At muli po, dun sa mga viewers ng Larga na Podcast, medyo natagalan yung upload natin, no? Dahil yung epekto nga nung bagyo natin, dalawa magkasunod eh. Pero at least ngayon, binigyan tayo ng magandang araw. Yes, araw. At sige, balikan muna natin yung mga ginanap na events nung nakaraan sa Manila Arena. Yung mga masiswerte. Maswerte pala. Maswerte na naka 6 points no ng ating 2025 Master Breeders' Cup. 11th National Derby nakapag-uwi ng ating brand new. Dalawa lang yata Dalawa lang yata yung entry na dalawa 6 points. Gusto natin na dalawa yung mabigyan ng tama. Isa yung mapalad na nakapag-uwi. Yung entry ng Native Band 2 ni Mr. Neptali Manawag. Yes, at isa po ang nakakuha ng Tamaraw. Toyota Tamaraw. So, Tamaraw. dalawa silang naka 6 points. At nagkaroon tayo ng electronic raffle. So, congratulations again to Native Band 2. Sir Neptali Manaog. So, siya po ang nakakuha ng Toyota Tamaraw. Yung walang sungay, ha? Iyan nga ni partner Jedo natin si Mang Boy magdala ng tali. Hindi na pagdala ng tali. Yes, at congratulations na rin sa kay Sir Armand Santos sa napakagandang event na ginanap sa Manila Arena pa rin. Ito yung Jade Resort 7 event noong July 26, araw po ng Sabado yan. Kung saan, solo champion. Congratulations, ha? Yung ating 531 ni Mr. Pogs Villaseñor. Yes. Solo champion natin yan. And congrats, no? Congrats sa ating Jade Resort 7 event solo champion. At may mga parating tayong event nitong August partners. So, imbitahan na muna natin sila at sa mga parating nating event. Ayan, noong August 6, no, yung ating Gap Rizal, abangan nila yan. Yung ating 3 event, Early Bird, August 6, araw ng Wednesday. At on August 13, Wednesday din yan, Gap Rizal din tayo. 3 event, Early Bird. Sa Manila Arena pa rin yan. Yes, sa Manila Arena pa rin yan. At asahan nyo marami pa rin event ang pwede nating saksihan, puntahan sa Manila Arena. At kaya nung nakaraan partner, ito lang, nung Sunday. Marami. Dinumog tayo dyan. Sunday at nung kahapon, Monday. Ayan. Salamat din sa mga sumuporta sa atin nung ulutan natin. 2 hits, double down. Ayan. At syempre, yung mga repats natin dyan, huwag mawawalan ng pag-asa. Yung mga gusto makakuha rin ng tama raw. Oo, sige. Pwede naman. Meron pa tayong elimination Sa mga mag-elimination at mag-semifinals dito sa Manila Arena pa rin yan. So, meron pa tayo yan. August 9, partner. Meron tayong elimination. Araw po yun ng Sabado at August 20 para sa ating set C and D. At yung ating semifinals naman, gaganapin po yan on August 23. Ayan, malalaman natin kung sino yung makakapag-uwi ng ating pangalawang brand new Toyota Tamaraw. At syempre, meron din tayong pre-finals, partner. Kailan nga ba yan? Pre-finals natin, this coming August 29, araw po ng Biyernes yan. At ang Grand Finals na gaganapin pa rin sa Manila Arena, this coming August 30, araw po ng Sabado yan. So good luck po sa lahat ng gustong sumali at mag-e-entry dito sa ating 2025 Master Breeders' Cup Early Bird Edition. So kung saan 30 million po ang ating guaranteed prize or more. So yan. At syempre naman,
dahil maganda ang araw ngayon, napakagandang mga lalaki rin po ang ating bisita ngayong araw dito na sa Larga na Podcast. So, unahin na natin, ipakilala yung nasa kaliwa mo, partner. Ito, idol natin to. Idol. Nakikita natin to sa Madalas at Manila Arena. lagi nating kakwentuhan yan. Bati ka muna, Boss Brian Dosa. Hello po. Brian Mendoza. Batiin natin yung mga viewers ng Larga na Podcast. Sa mga gustong makapanood at makilala ka. Ako po sa isang bagong membro po ng JMH Protocol, Brian Mendoza. Yes, Mr. Brian Mendoza po ng JMH Protocol. Brian Mendoza, yes. At Siyempre. yung kasunod, partner. Yung isa pang masanting. masanting. Oo, masanting. Yung ating Boss Chris Xavier. Ayan, bati ka muna, Boss Chris, magandang araw po. Magandang araw sa mga viewers ng Larga na Podcast. Ako nga pala si Christopher Javier. Yun, ng isa sa JMH mga Protocol. lagi rin nating nakikita, mga senyores, mga viewers ng Larga na Podcast sa Manila Arena, ang ating Boss Chris Xavier. At eto na, walang iba. Ang isa sa pinaka magandang lalaki. At sobrang humble niyang partner. Yes, syempre naman. At kakwentuhan pa lang natin kanina sa labas ng studio. So talaga namang napakabait. Iba yung aura ng ating isang bisita ngayon. Vibes ka pagka kausap mo, kakwentuhan. Walang iba kundi si Mayor Jomar Hizon ng JMH Protocol. Maraming salamat, Rudy, Mark. At magandang araw sa ating mga viewers ng Larga na at Larga na Podcast. Pati na sa ating mga bisita dito sa studio. Yes. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Jomar Hizon ng Bacolor, Pampanga. Yes, at talaga namang ang buong team ng Larga na Podcast ay nagpapasalamat po. At pinagbigyan nyo kami. Ayan, pinagbigyan nyo kami sa aming imbitasyon. At sa lahat ng mga viewers ng Larga na Podcast, itong araw po na to, kilalanin po natin ang dynamic duo ng JMH Protocol. JMH Protocol ngayong araw. So, umpisa natin kay Mayor Jomar Hizon. So, Mayor, magandang araw po muli at kayo po ay Mayor. Kasalukuyan po. Kasalukuyan, hindi Kasalukuyan. na nagtapos ako ng aking 3 termino noong 2019 at nagpahinga na muna sa larangan ng politika. Nagpahinga. Sipin mo, nagpahinga. Saglit lang. Saglit lang. Pero nung tumakbo, talagang yung tanggap ng mga... Yung tiwala. Yung tiwala. Iba kasi. Iba, ramdam nila na may mayor sila, may madali silang malalapitan. Yan sa Pampanga. Karamihan may gobyerno sila. Yun ang maganda talaga. Ramdam nila na may gobyerno. At Mayor, kailan po kayo nag-umpisa dito sa political career niyo po? Nagsimula ako nung ako'y naging kapitan pa lamang nung early 2002 2002. hanggang nag-re-elect ako ng kapitan uli noong 2007 at naging ABC president. Tapos noong 2010, naglaban-laban kami mga kumpare ko. Ako ang at that time yung isa board member, yung isa vice mayor, tapos yung isa anak ng mayor. Ako naman ay kapitan. Sinuwerte tayo at naging alkalde tayo ng bayan hanggang sa sumunod na ako'y humabol muli noong 2013 na lumuli hanggang ulit yung pinakahuli kong laban noong 2016, nanalo tayo ulit. Pagkatapos nun nagpahinga dahil yung aking mga anak bata pa. Dahil lumalaki sila, sabi ko sa aking sarili, kung itutuloy ko ang politika, baka darating ang araw ay pagsisisihan ko dahil malapit na silang, nagdadalaga na sila Baka maya-maya ay nag-aasawa na sila at hindi na nakapokus sa amin kanilang ina ang atensyon. Kaya sabi ko, pamilya muna. Total, nakapagsilbi naman tayo ng 17 taon sa ating mga kababayan. Grabe, ang tagal, no? 17 years. 17 years. 17 years. Para
Sige, partner, ikaw muna. May gusto kang itanong eh. Para lang di sa kaalaman ng mga viewers natin. Ayan. Kung sa pamilya, pang-ilan po ba si Mayor? Kami ay 12 magkakapatid. Ako ang pangalawang panganay. 8 kaming lalaki at 4 na babae. At kasalukuyan ako ang tumutulong sa aking ama sa pagpapalakad ng kumpanyang, sasabihin ko ba? Okay lang ba yun? Okay lang po. Ang kumpanya ng aming magulang, ang Pampangas Best. At sa ngayon, lalo na lumaki ang aking responsibilidad dahil ang aking ama ay pinasukan ng larangan ng politika. Siya ay nahalal bagamat nasa edad na 86. Siya ay humabol ng isang alkalde. Una, naging kapitan muna at pagkatapos humabol siya ng konsyal ng siyudad ng San Fernando. San Fernando, Pampanga. Nung una, ako'y nag-o-object sabi ko, may edad na tayo. Bakit mo pa papasukan ang politika? Ang sagot niya sa akin, kahit man lang itong huling taon ng aking buhay ay maihahambag ko sa ating mga kababayan, lalo na dito sa San Fernando, Pampanga. Yun. At maganda rin yung gustong mangyari ng ating aking ama. Yes, yet. At ilang taon po yung pagtigil nyo sa politika? Sa politika. Bali 6 na taon na ngayon. 6 na taon. Yes, 6 years na. So yung pinaka-posisyon nyo sa gobyerno, kapitan, and then ABC President, pagkatapos naging alkalde ako ng bayan. alkalde ng bayan. Bukod sa pagiging mayor, naging governor din po, no? Humabol tayo at hindi tayo pinalad. Well, marami ang nagtatanong sa akin nung araw, bakit ako humabol ng governor? Nasabi ko sa kanila, hindi ba eleksyon ngayon? Sabi ko, yes. Kaya naman ako hinapag ko ang aking sarili para meron tayong pagpipilian na kandidato. Tama. Kung sino ang mamumuno sa ating lalawigan. Yes po. So, kung wala silang mapagpipilian, parang wala tayong eleksyon. Kaya nag-file po tayo. Hindi po tayo pinalad. Wala namang problema sa akin. Pero, kung sakali, marami akong may tutulong, marami akong mga ideya na makakatulong sa ating lalawigan. Subalit, hindi po tayo pinahintulutan ng ating mga kaprobinsya, kalalawigan. Pero ngayon, panigurado, pagka napanood to ng mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Malay natin sa susunod na eleksyon at naisipan ng ating Mayor Jomar Hison. Well, na muli. Kung minsan, meron nagyayaya sa atin at nagtutulak, pero hindi ibig sabihin na tinutulak tayo sa paglaban. Laban na tayo ng laban. Lalo na tayo ay pumasok sa larangan ng ating palaro. Sino naman ang gustong lagi tuwing tayo ay naglalaro ng ating palaro tulad dito sa Manila Arena. Kung lagi ka naman natatalo, siyempre, hindi mo rin gusto yun. Tama. Gugustuhin mo, kailangan manalo ka rin. Ayan, marami bukod dun kasi panigurado, partner, marami na nakakaalam na yan, sila Mayor Jomar, may-ari nung Pampangas Best. Siyempre, kaming mga Gen Z. Gen Z ba? Ayan, maano ng mga Gen Z natin. Ngayon, panigurado, alam na nila. Yung napakasarap na Pampangas Best ni Ma'am Lolita. Tama Yes, ang aking yumaong ina. Siya, para sa kaalaman ng mga viewers natin sa Larga na Podcast, ang aking ina po ang nagbigay ng pangalan na Tosino, na nung araw hindi po yan Tosino. Dito po, doon po sa aming bayan, sa lalawigan ng Pampanga, ang tawag po dyan ay burong babi. Sa burong baboy. Burong sa wikang babi. Tagalog, Burong babi. binurong baboy. Opo. O di kaya pindang ang tawag sa wikang Kapampangan. Pero sabi ng aking ina, babaguhin ko para kakaiba ito sa mga produkto sa Pampanga at babaguhin ko rin ang timplada. Kaya doon, hindi ko akalain na darating ang panahon, ito ay isang magiging industriya. Hindi lamang sa amin, kundi
marami na rin gumaya ng mga malalaking kumpanya sa ating bayan, sa ating... So naging popular yung pangalang Tocino just it's because of your my mother. Mm. Yeah. Dami Dahil naman. sa aking ina. And nobody will question that. Siya ang nagpangalan ng Tocino. At during that time, sabi ko, ba't naman Tocino? Siyempre, ako nasa edad na at kami ay nag-uusap. Basta, papangalanan ko ng Tocino. And I was surprised. Gumaya yung mga iba. Oh. At ang mga gumaya, hindi ordinaryo mga negosyante. Malalaking may-ari din na negosyo. Siguro, gusto rin nilang magka-share sa merkado ng ating ng produktong yan. Kaya naman ginaya nila ang ating produkto. Pero, kami po ang una at original. Yan. Walang iba po kung hindi ang Pampangas Best. Actually, kahit ako, ngayon ko lang din nalaman na yung Tocino pala, ang nagpangalan, yung mismong mother ni Mayor. Yeah. So, sir, naibanggit po ba ng mother nyo kung saan niya nakuha yung pangalang Tocino? Sabi niya, merong wikang Kastilang Tocino, no? Parang isang minatamis na produkto. So, tinulad niya doon, hinahintulad niya doon sa produktong yon. Pero for whatever reason, kuminsan kami nagkokontrahan. Sabi ko, parang hindi naaayon sa ating ginawang produkto. Basta akong bahala. And then, it became it's part of history now. No? The rest is history, sabi nga ng wikang English. No? Kaya ako'y nasisiyahan kung ano yung mga nasa isip niya nung araw at ito ay nasa katuparan dahil sa kanyang isip at ng mga ideya na nanggaling sa kanya. Balita ko nga, Mayor, may namana daw kayo yung yung masarap na pagluto. Namana niyo raw yun, Sa aming 12 kapatid, ang namana ko sa aking ina, yung kanyang panlasa. Panlasa. So, para bang hindi lalabas sa merkado ang isang produkto namin, lalo na ngayon, kung hindi dumaan sa aking panlasa. Para ako ang pinakauna. Pag sinabi kong masarap, masarap. Ibig sabihin, lalo na kung pag kinain mo, maya-maya ay napamura ka pa. Yun, talagang patok na patok yun. Pag sinabi mo, may sinabayan mo pa ng mura, ayos na ayos ang lasa nun. Yun, siguradong magkiklik sa merkado. Gusto ko lang i-call out yung anak ko. Ayan na, Empress. Alam mo na. Paborito niya yun yung Pampangas Best Tocino. Yeah. Sa akin, hindi ko napicturean yung rep namin. Lagi niyong baon yun. Yun yung laman, tsaka almusal sa umaga. Bukod po sa Pampangas Best, Mayor, so ano po yung mga ibang negosyo o business natin na tinayo? Meron tayong ang pamilya, merong leasing ng mga building, meron ding memorial park, meron ding buy and sell ng mga lupa. Yun, tungkol sa real estate at saka sa memorial park. At ang pinaka-main yung Pampangas Pampangas Best. Best. So, ibig sabihin po, kayo po ang nagmamanage lahat nito? Ako, ang una, tinutulungan ko lang ang aking ama. At ngayon, dahil napunta na siya sa larangan ng politika, halos nasa aking balikat na ang mga responsibilidad at kuminsan ay tinatawagan na lang niya ako at nangungumusta. Pero ang final say, ang desisyon, nasa kanya pa rin. Ayan. Alam na natin mga Gen Z, So, eto na po, Mayor. Yes. Paano po nabuo etong Team JMH Protocol? Actually, dalawang entry yan, no? Merong sa akin, ang JMH protocol. Meron din sa kanya yung SRJ Salapi. Yung Salapi, akala ng iba Salapi. Pera. Hindi.
ikaw na kaya mag-explica kung ano ibig sabihin. pwede Para naman. naman, baka Total, naman sa'yo naman ang galing. sasabihin ng ating mga viewers ako na lang nagsalita. So, ipapasa ko po sa aking partner ang bola. Siya na po ang mag-explica kung bakit meron pong SRJ Salapi. Salapi, tama. Siya po ang mag-explain. Yun po kasi yung anak ko, pinanganak. Kung bibilangin mo, dapat yung daliri natin sa paa at saka sa kamay is 20. 20. May sobrang isa. Yun ang tinatawag na salapi. Salapi. Salapi sa Kapampangan, may sobrang daliri. So ngayon alam mo na, Oo. hindi salapi kasi pag binabanggit natin pag sa binabanggit natin, salapi, hindi salapi. Yung pala yun, salapi. Hindi siya pera. But for whatever reason, siguro sa aming paggamit ng mga entries na yan, medyo maraming pumuntos sa JMH protocol. Yes po. Kaya unti-unti, medyo naitabi. Hindi naman na mawala. Naitabi yung SRJ Salapi. Kung minsan lalo na sa MBC, meron JMH protocol at pagkatapos meron din kaming entry na SRJ Salapi. Ganon. So ilang taon na po kayo sa industriya ng sport natin? Sa ating palaro, kung ako'y tatanungin mo, bagamat hindi naman ako kaedaran, ibig ko sabihin, hindi naman ako matandang-matanda, no? I started sa ating palaro way back in 1977. Ako'y nasa high school pa lamang at yung typical na yung mga sa tabi-tabi ng backyard, pag may nakikita kang mga manok dyan, tinatapunan mo ng mga hawak mong manok. I did realize na darating ang panahon, magiging passion ko. Kasi kung hindi mo passion to, hindi ka naman tatagal. At lalo na, kung lagi ka natatalo, hindi naman pwedeng lagi ka natatalo laban ka ng laban unless sobrang dami ng pera mo. Ngayon, kami naman sa aming partnership na tatlo, si Brian Mendoza just recently na lang sumama sa aming grupo. Actually, last year lang. No? Sabi niya sa akin, pwede ba akong sumama sa inyo? Nung sumasama-sama siya sa amin, sabi ko, gusto mo isahalin na natin ang pangalan mo to? Bakit hindi? Sabi naman niya. Kaya tuwan-tuwa siya. Tsaka, yan ang pinaka-boss namin. Oo, big boss namin yan. Nakikita mo ganyan yan. Yan ang big boss. Nako. Low-key lang talaga yung ating Boss Brian. Yan. Simple lang yan. Pero, simple lang. Oo, pero may dating yan. Hindi lang kumikibo. Paano at saan po ba kayo nagkakilala nila, Boss Brian? Naging presidente ako ng asosasyon doon sa Pampanga. For the longest time, siguro, simula nung 2007, siguro, 2008, hanggang 2019. So, si Chris naman, ay isang miyembro ng asosasyon. Kung minsan napapanood ko, nakikita ko magandang kilos ng manok. Dahil lang hinahanap kong manok iba. Hindi ako humahanap ng mga manok na yung typical na hinahanap ng iba. Lalo na yung sweater looking, no? Napakaganda ang yung pongkan, tapos yung white banner, napakaganda yung buntot. Hindi, lalo na nung pasyalan ko na si Gary Gilliam. Yes po. Oo. Una kasi marami akong pinuntahan ng mga breeders ng ating mga ginagamit sa palaro sa Amerika. Simula sa California. Meron na si Kate Cargill at yung isang sumikat na tinatawag na Blue Band, no? Si Mr. Solorio, nasa California lang yun. No, yung mga white leg na tinatawag Kelso actually yun, base sa aking pakikiusap sa kanya. Meron din yung Bobby Marcolt ng Washington na pinuntahan din natin. Yes po. Si
Joe Sanford. Actually, noong 2007 na kasagsagan ng pagsikat ng ating dating senador na si Manny Pacquiao, pumunta ako kay Joe at sabi ko, can I buy some of your birds? Sabi niya, I cannot give you my birds this time because Manny and Patrick Antonio are coming. Sabi niya. But after they have chosen their birds, then that's the time you come over and choose. Okay. How will I choose birds when they're leftovers? Sabi ko sa kanya. Do not worry because they come in different ages. Tama nga naman. Tama. Iba-iba naman ang edad ng mga manok niya. So, after na mili si Senador Pacquiao nung panahon na yon, tinawagan niya ako. Sabi niya, I have chosen 100 birds for you. Wow. And I think Wow. these are the second batch. Sabi niya sa akin. Sabi ko, so what do you want me to do? Sabi ko, I will ship them to the Philippines and when I get there, that's the time you pay me. Imagine, Oo. Iba yun. pinapautang niya, no? First time lang kami nagkita. Tiwala na. Parang si Tiwa- Odi nandyan- yun eh. Nandyan ang tiwala niya sa akin. At ang sabi ko sa kanya, are they good? Sabi ko. Tinanong ko sa kanya, yes, sabi niya. You know what? They may be good to you, they're not good to me, sabi ko. Then in that case, you come over and choose. Ngayon, pumunta kami noon, December 26, yung taon din na yun. At yung pinili niyang 100, nakapili kami ng 67. At least maganda yung Marami. yung ano niya. So after 3 days lang, bumalik. 3 days lang kami sa Amerika. At yun lang ang purpose namin sa pagpili ng manok. Pipili lang naman. So yung mga panahon na yon, may mga palaban dito sa Makati. Yes po. Ah, Makati Coliseum. Doon ko nakilala si Eric. Yung nakikita niya. At laging, every time na naka-entry kami doon sa grupong yun, lagi akong tinatapat kay PA. Nagreklamo ako. Sabi ko, bakit naman every time na, Rick, sabi ko, bakit every time na naka-entry ako, nakatatapat namin si PA? 8 beses kami nagtapat. Alam mo bakit? Siguro mapapansin mo, sabi niya. Parang kontrapelo siya sa'yo. Bakit ka ako? Sa 8 yon, 6 ang panalo mo, 1 tabla, at tinalo ka pa lang ng 1 beses, sabi niya. Grabe, ha? Oo nga, no, sabi ko. Pero kahit na, sabi ko, ayaw ko siya kalaban. Sabi ko, Mabigat, o mabigat siyempre, na kahit kalaban. paano, alam natin, kumbaga sa yan ay iconic na sa larangan ng ating palaro. Maganda na yung iniiwas natin. Tama. So, from there, nagbibiyahe kami ng pagpili ng mga ating ginagamit sa palaro. All the way from California, dadaan kami ng Texas. Nag-drop kami kay yung Gavilan, yung mga Gavilan hatches sa Texas. Pagkatapos nagawi kami sa Oklahoma. Hindi ko na alam kung alin ng unang state, kung Oklahoma o Alabama. I think it's Oklahoma, no. Doon kami nagkita ni Dink noong year 2001. At doong panahon na yon ay naibibitaw pa ang pagpili ng manok. Pagkatapos, nung nakapagpili ako, sabi ko sa kanya, do you know Gary Gilliam? Sabi ko sa kanya. Oh yes, sabi niya, he's my good friend, sabi niya. Tapos, how are his birds? Sabi ko sa kanya. Better than mine, sabi niya. Sabi ko, can you give us his address and telephone number so we can go to his place? Sabi ko. Sure, sabi naman niya, hindi na naman naging maramot si Dick. Pero hindi pa kasikatan si Dick noon. Actually, ang sikat noon, si Carol Nesmith. Tsaka yung Bobby Bowles nung panahon na yon, late 90s, nag-champion si panahon pa ni Francis at saka ni Nene Abello.
At si Mang Nene Abelio, para yung mga manok nila, puro kay Carol at saka mga sa Bruce, no? No? Oh, bagamat hindi kami nag-meet ni Bruce at saka kahit kay Carol hindi kami nag-meet. Ang na-meet ko noon ang asawa niya at ang kanyang anak. Yung asawa niya si Linda at saka si Chris Nesmith. Doon ko nakita yung picture na nakalagay doon sa kanyang bahay. Nandun si Mang Nene Abelio at si Francis Lumuntad. So from there, nagtitingin-tingin ako ng mga manok natin. Napunta rin ako kay Johnny Jumper. Johnny Jumper. Dahil kasikatan pa ng King Cobra. Walang iba ang kumukuha sa mga manok ni Jumper kundi si yung Chombian, no? Pagkatapos pagdating ko doon pala kay Jumper, nakita ko yung mga manok medyo halo. Hindi uniforme ang itsura. At napunta rin ako kay Kerry Robertson, yung mga gray na green legs. Tapos kay Dink, pagdating kay Dink nga, nasiyan ako sa mga manok niya. Uniforme ang kulay. Nakakuha tayo ng manok sa kanya. Tapos, pagdating nga nung sinabi niya kay Gary Gilliam, binigay niya yung telepono niya, tinawagan namin. At doon kami nag-schedule ng farm visit. Pagdating namin sa farm ni Gary, pagdating, sabi ko sa aking kasama, uwi na tayo. Sabi ko. Sabi niya, bakit? Tignan mo nga naman ang mga manok niya. Kapapangit. Sabi ko. Hindi, nandyan na tayo, sabi niya. Di, subukan natin, ibitaw natin, sabi niya. At nag-usap kami ni matandang Gary Gilliam. Dahil ngayon, yung anak na lang niya. Sabi ko, hey Gary, sabi ko, can we spar your chicken? Sabi ko. Sabi niya, sure. Sabi niya, kumuha siya ng alambre na may kalawit sa dulo. Nandun sa flying pen yung manok. Hinatak niya, paghatak niya yung manok parang kumeyok. Sabi niya, paano natin nabibitaw ito? Mukhang duwag. Sabi ko. Oo. So, binitaw po namin. Pagkabitaw po namin kung dito po namin binitaw yung kanyang mga manok, magtatapos kami mga 20 feet away. Sabi ko, itong hinahanap nating manok. Lilipad, sintaas ko. Sabi ko ito, pero pangit. Sabi ko, mataba ang paa, malaki ang ulo, tapos parang pag lumakad, parang nakaganon brusko. Medyo tuwad ng konti, no? Bagamat mabalikat, no? Yeah. Sige, kahit na, sabi nung kasama ko, kunin natin. So, nakabili kami hanggang sa nung pag-uwi ng mga manok, binitaw namin, pinagbitaw namin. Naku, parang sampayan yung manok ni Gary at yung mga nakasabit, yung mga manok ni Dink. Doon, bagamat tinuloy namin ang breeding, pero na-realize ko, kahit na siguro sino mang mga kasama natin sa industriya, ano ang iniiwasan mong makakalaban mo sa ating palaro? Sasabihin niya, ayoko yung pagditang sa taas, mawa one time ako sa break, sabi niya. Pero, yung ayaw nila, pero pinipilit nila dahil yung mga manok na gusto nila, yung mga gwapo. Bihira naman yung mga gwapong yun na may katangian, kamukha ng hinahanap natin. Yung mga roundhead. Doon, nagsimula ang aming pag-breeding na unti-unti na-eliminate namin yung mga sweater looking. Pero nakakatokso yun. Puro kang dahilan. Pag natalo yan, ang sasabihin mo, mangangatuwiran ka pa. Wala lang swerte. Hindi lang sinuwerte. Tignan mo naman, pumalo siya. Bakit? Hindi ko po sinasabing lahat. No po. Pero marami po sa mga sweaters, masyadong marami ang palo.
bago tsaka kumakapit. Kaya manalo man yan, wasak-wasak rin. Kaya hindi po kami pumili ng ganong klaseng manok. So yung mga farm visiting nyo, Mayor, yung mga kinukuha yung chickens, lahat ba nun ginagamit nyo for material breeding? Hindi lahat. Hindi lahat. So may mga Actually, pinalabang kayo? Nakakasama nga namin si Ma'am Bebot Uy, si Yusek Santiago, si Mayor Boyet yata, at saka si Mayor Naganyo, at saka si Eric. Nagpunta kami kay Tom Wilson, kay Oscar Akins, Ano po? at meron pang ilan ng mga breeders na hindi ko na matatandaan. Nagsama-sama kami doon. Doon, nakikita namin yung mga kanilang mga binibili mga manok, no? At nahilo ako tuloy sa dinami-dami ng mga imported na binili. Meron pa nga ang isang breeder sa Texas, yung tinatawag nilang Black Mamba. Ang may-ari nun si Jaime Cervantes. Nagpadala siya ng mga 200, to be exact, 221 na mga pullets. At saka 80 mga stags. Yung iba doon, panlaban, at yung iba for breeding. For breeding. Pero nung nalaman niya, sabi ko, I don't really fight. Sabi ko, oftentimes, I just breed. Ang bandang na huli, siguro sabi niya sa kanyang sarili, this is not the guy whom I want to talk, I mean to have a partner with. Sabi niya, gusto kasi ng mga ganun puro ng laban ng laban ng panahon na yun. Pagkatapos, na-breed namin yan, unti-unti, nung napasok ako nga sa politika, lalo na nung panahon ng kampanya, nako, hingi dito, hingi doon, hanggang halos na zero yan. Bumalik lang ako sa pagbibreed ng mga manok nung pagkatapos ng 2019 election. Doon ko naalala saan kaya yung mga pinamigay kong manok. At merong naman mga kaibigan kong sabi niya, alam mo, yung binigay mo sa akin na ganito, nagpapadalo. Tignan ko nga, pinuntahan ko. Doon nagsimula muli yung aking mga itim. These birds, bagamat sila itim, they are three-way crosses. Ibig sabihin, tatlo ang dugo niyan. Hatch, round head, at saka Melsim's black. Kung titignan mo ang mga itim, ang karakteristik ng itim barumbado. Basta sugod na sugod yan. Parang mga parang tulad ng mga hatches, no? Tapang, matatapang. Ground fighter, iba yung... Pero, tulad na nasabi ko, ayoko yung manok na sugod na sugod. Kailangan nag-iisip. Nag-iisip din. Yung That was the time na nung pumasok na kami dito, lalo na nung panahon ng pandemic, sabi ko kay Rick, dahil nagkasama kami sa Amerika sa pagbili ng manok, Opo. huwag naman sana tayo magtapat, sabi ko. Dahil unang-una, hindi tayo magkalaban, sabi ko. Di, unti-unti, hindi kami naglalaban, pero siguro may panahon na hindi maiwasan, nagkakatapat kami. Natatapat talaga. Pero hindi naman tayo po pwedeng laging nakikiusap na, uy, hindi tayo magkalaban. Sino pa lalabanan natin kung ayaw natin ng ano? Doon kami nag-isip ng mga manok na paglalaban kami sa gitna, kayang-kaya namin bungguin kahit na sino. Kahit sino. At gusto namin, lalabanan namin, nung una kong makita yung laban ng Pitmaster sa Resorts World, para bang sinabi ko, never, hindi ako lalaban dito kahit sa minsan. Naku, sobrang ganda, sobrang lakas ng mga manok. I didn't realize yung mga bagay na yon magbabago pala ang aking ano. Doon namin sinabing, kailangan yung mga manok natin ay magiging matalino, malakas sa itaas, pagdating sa ibaba, iilag yan. Parang style ng
isang boksingero na sikat, si Mayweather. Oo, may... Kung tignan mo, pagkatapos sumuntok ni Mayweather, biglang kakambyo yan Tapos pipihit. Pipihit lang. Pag dumikit ka uli, Banat susuntokin ulit. ka na Oo. naman. Ganyan po ang gusto naming manok ngayon. At na-develop po namin ang aming mga itim na manok. So, sa tulong din ni... Ito ang isa sa Ayun, mga... Sige po, ayan. sige po. Ito ang pinaka-importante dyan. Dahil napansin ko, nagpapanolo rin siya nung panahon ng KGBA. Sabi ko, marunong maganda ang manok. Ito, sabi ko. Doon ko nakita, ang mga nilalaban niya, consistent. Consistent. Nakiusap ako ng isang manok. At ang sabi ko sa kanya, kung po pwedeng pakiusap ko, hindi naman ako pinahiya. Nung hindi ako pinahiya, ang sinabi ko sa kanya, magpa-partner tayo. Pumunta ka sa farm, pumili ka ron kung ano mga imported na gusto mo. Dahil ako'y napaunlakan mo doon sa aking gusto. Sige, doon kami nag-umpisa. Yun yung... So, pag ako, ito ang gusto ko, ako, kung gusto mong sundin ang mga ano ko, sundin mo. Kung ayaw mo, hindi. Pero, nakikinig naman sa akin. Doon siya nag-umpisa rin. And we have developed, marami rin manok Siguro ang manok niya ngayon nasa kulang sa 2,000. Kahit ako, meron din. No? Kulang sa 2,000. Parehas lang. Doon pala nagsimula. So, meron Start kami- during pandemic o pandemic time Mayor. Yes, yes. Pandemic time yung Oo. nag-umpisa yung partnership nyo. Kasi nakita na Para natin. sa kaalaman lang din ng karamihan, Mayor, saan po ang farm location natin? Ang farm namin nasa tabi lang ng planta. Planta. Oo. Nung nanalo kami ng 12, nako, para na-advertise sa manok namin sa magnanakaw. Lumilipad ang mga drone paggabi. Parang Sinesurvey na pala sinasurvey. ang farm. Sinesurvey pala ng farm. Akala namin ano lang, mga bata lang na naglalaro. Hindi. At ngayon, yung mga pinapasukan ng mga farm, ganun na rin. High-tech na ngayon ang mga magnanakaw. Doon po sa tabi ng planta, okay lang kung pasukan nyo ang farm. No? Okay lang, pero handa kami ngayon. Hindi tulad nung dati na hindi kami handa. Yun ang maganda, no? Ilan naman po yung natin, Mayor, production per year? Ang produce ko ngayong taon, mga 1,300 hanggang 1,400. Tapos yung sa kanya, mahigit sa ganun na Same bilang. din. Oo. Ano ba yung natin dyan, Boss Chris? Yung sikreto. Dahil yung tandem nyo, sobrang success din Ilang champion yung nakikita natin Yun nga, sa pagpili, kailangan, hindi mawawala yung yan. Kailangan palaging nasa taas yung manok mo. At saka yung bilis pumatay. Within split seconds lang, tapos na dapat. Ganun yung mga laban yun nung lumalaban kayo sa Manila Arena. Yun nga, sabi nga ni Mayor, minsan di maiwasan. Pagdating ng oras ng laban, di mo mag-off yung manok. So, bawi na lang sa susunod. Pagka mga ganyan pa, may mga may mga ritual pa. Yung bago yung laban, kailangan may ritual. Yun nga. Ako na ang sasagot dyan. Sige po, Mayor. Siyempre, pag nagkukondisyon ka ng mga manok natin at meron reserve, magsasubmit ka, let's say, bago ang laban, 1 day before, at kinabukasan, padadala natin sa ating, tulad dito sa Manila Arena. Yes po. Yung reserve na nasa farm na naiwan, ibibitaw namin yan. So, Pag yan ay kumilos, there is a better chance. Hindi pa talaga hindi there is a better chance pa lamang. Mukha nga yata yung mga kasama niya kikilos. We will wait for the first fight. Yung unang laban naman, kung nanalo yan, halimbawa, ilang segundo lamang, let's say 8-10 seconds, patay ang kalaban. Ibig sabihin, nakapik ang manok. Pero nanalo, inabot ka ng mahigit 1 minuto, 2 minuto, nako, medyo parang nanalo dahil sinwerte. Medyo hindi namin masyadong binibigyan ng diin yun. Kaya malalaman po namin
dun sa araw ng laban. Masisira po ang ating pagkukondisyon o pag-aalaga. Isang araw lamang po sa araw mismo ng laban. Ano man ang gawin natin, hindi nagkasakit yan. Ang ganda ng pagkukondisyon natin. Pero the day of the fight, sino nga po ang... Lahat po kami ng mga naglalaro. Kung minsan alam po natin napakainam sa mismong sa farm. Pero pa sa araw ng ating palaro, hindi kikilos, nangyayari po yan. And it happens to everyone. Mabuti po kahit paano, kami po ay sinuswerte. Dahil kung hindi po, wala kami rito. Dahil kung lagi po kami natatalo, una po kami kakalas. Hindi naman po pwede tayong laging sa palaro natin, lagi tayo natatalo. So yun nga po yung lagi nyo sinasabi. Kung lagi ka naman nagtatalo, bakit lalaban at lalaban ka pa? Yes, saka unang-una, ano ba ang ating mga manok na kailangan sa pwedeng panggitna? Siyempre, yung stylish, no? Kung hindi po, sugod ka ng sugod, naku, pupulot po tayo ng mga patay na mga manok. Hindi po tayo po pwede Yes doon. po. Pero alam mo, Rudy, Yes po. merong taong mga medyo matitigas ang ulo. Nagbibigay lang sila ng dahilan kung sila ay natalo. Sabi nila, wala lang kami swerte. Paano ka suswertehin? Palo ng manok mo, hindi naman nagkakat. Hindi tama ang iyong pagpili. Mag-isip ka, aking kaibigan. Yung gwapong manok, kung ikaw ay nag-aasawa, ay okay yun. Kung ikaw ay isang fashionista sa pagbe-breeding ng mga showbirds. Pero ito po nga ating palaro. Tulad po ng pagbe-breed ng mga kabayo. Yes po. Kung kukuha pa tayo ng, let's say, 50% ng breeder na ito, 50% na ito, pero yung kabayong yun, hindi naman tumatakbo ng mabilis, ng matulin. Most likely, hindi mo makukuha Yes po. na matutulin ng mga anak ng mga kabayong yun. So, ano po ang ibig sabihin? Pwera po sa genetics. Pwera, no? Pera. Ibig sabihin, kailangan pa rin po ang genetics. Pwera doon, kailangan po maganda ang fighting style na manok na gusto po nating i-breed. Yung po mga breed na yun, kayo na po ang pumili. Pag hindi po nagpapanalo, another question mark. Kayo po ang magtanong sa inyong sarili, bakit hindi nagpapanalo? May problema na po yun. It's either hindi po kayo marunong pumili ng mga manok na pambibreed or hindi po kayo marunong maghanda ng mga manok. Yun po ang kailangan natin. So ayan, napakagandang ito para sa mga viewers din ng Larga na Podcast, yung mga nag-uumpisang mag-breed. So napakaganda po ng advice na yon ni Mayor Jomar Hisa. Marami tayong natutunan ngayong araw, kaya ang hirap magsalita rin. Mas maganda yung natutuloy-tuloy yung sinasabi ni Mayor. Natututo tayo. Yes, So, maraming kailangan makinig. natututunan natin. At eto, gusto ko lang din itanong sa'yo, Boss Chris. Kasi most of the time, ikaw yung nandun sa Manila Arena. So, ano yung pakiramdam po? Yung marami kang napag-champion dun sa Manila Arena. Yung pakiramdam mo, yung feeling mo. Hindi mo mapaliwanag o sobrang sarap. Lalo na pag pinatugtog na yung We are the champion. Talagang kikilibutan ka. Yung pagod mo, mawawala. Tapos, kahit siguro, 2 araw kang di matulog. Dahil sa sobrang saya. Kasi hindi rin biro no? Yung umpisa ng laban hanggang sa matapos, aantayin mo yung Napakabigat ng labanan sa palaro natin. Tapos pagdating sa dulo, tatanghalin kang kampiyon. Yun. So yun yung hindi Ito mo pa yung minsan, hindi mo ninaasahan. Wala man sa mo. Tapos bigla-bigla,
ikaw yung tatangaling solo champion. Yung pa yung partner, ha? Tapos nandun ka pa. Yung pag nag-champion sila, bibihira mo makikita na meron silang co-champion eh. Talagang Solo. Solo eh. Nag-iisa Solo. lang Pag lagi. nag-champion yung GMH protocol, bibihira mo yung makikita na may kadikit. Solo talaga. Katulad no? Nung 2024, nung January, yung ating Master Breeders' Cup, 12 national umiscore sila. Sabi mo, 12 stag, umiscore 12 sila stag. 11.5. Solo. Solo champion. Dalawang entry pa kami dyan. Dalawang entry yung nga isa, po. 9 win, 3 loss. Kita mo yun kung gaano magpanalo No. ang JMH protocol. Pero may dugtong ko, Yes, po. Rudy, no, at Mark. No? Yes, po. Mark, no? As early as 2009, nung panahon, although ngayon, mayroon pa rin na isang grupo na hanggang ngayon nag-exist yun. At ang kanilang finals nung araw nasa Araneta. Yes po. Pumasok kami sa finals. Yung manok na gamit ko, malaki ang porsyento ng kigari. Doon ko na doon nagkataon yung isang manlalaro na dalawa ang entry niya. Yung isa nag-straight na 10, yung isa 9.5. Yung mga gamit niya bulik. Ang atang entry niya Grand Richel. Pambihira rin yun. Biruan mong dalawang entry 19.5 ang score, wala siyang natalo. Bulik ang gamit niya. Makikita Full mo, show ng bulik. makikita mo, para bang pag nag-contact silang ganun parang nauunang kumapit ang mga paa ng kanilang mga manok. Tulad din ng amin. Napansin namin yan nung nasabi, mukhang napakabilis at pakikinabangan natin yung mga manok nating itim na to. Pandemic yun eh. So, tuloy-tuloy hanggang sa, yun nga, may naging nasa katuparan yung inaasam ng isang manaralo sa ating palaro dito sa industriya. May napansin lang din ako, Mayor. Yung sa JMH, yung protocol, yung JMH is Jose Marie Yes, Hizon. Jose Maria Hizon. Pero pwede rin, yung JMH, Javier Mendoza Hizon. Tama nga naman. Maganda yun, Mark. Maganda yun, ha? Tama nga para sa Sumakto kanya. nga sumakto eh. Napansin ko yung sumakto. JMH eh. Nung una inisip ko, sabi ko, JMH. Naalala ko yung real name niyo po, Jose Marie Tama. Hizon. Oo. Tapos ngayon, sabi ko, ang apelido ni Boss Brian, Mendoza. Oo. Boss Chris Javier. Tama. Ang mga apelido namin. Javier Mendoza Hizon. So tinadhana talaga na magiging kasama sa Sumabit ang aming grupo boss. nyo. Sumabit ang aming boss. Iba din talaga. Talagang Tama naman. nakatanda By ka. Boss Jo, Talagang ako Boss talaga Brian. yung nailagay sa GMH. pangkompleto ka eh. Pangkompleto. Kumbaga sa merong isang puwang. Puwang. No? At siya ang gumanap. Ikaw ang bumuo ng puzzle, Bumuo boss. ng puzzle. So, paano ba? Paano ba nagkakilala si Boss Brian, si Boss Chris? Puro kami tika Pampanga San lugar? Kasama ko rin sa pagdinegosyo ng... Sa negosyo talaga kami ni Nagkakilala. Tito sa negosyo kami Parehas magkasama. ang bayan, Bacolor din siya. Pero si Chris, parte ng Magalang. Magalang Pampanga. Ako yung malayo. So, eto, balikan lang natin. So, lagi kayong nagja-champion sa kung saan-saan mga arena. So, paano nyo sineselebrate yung pagkapanalo? Yun na lang. Actually, hindi pa namin talaga na-celebrate yung mga panalo namin. So, sa pakiramdam namin, mga trabador namin, lalo na pag nabigay na yung mga Erwin nila, talaga, pamilya nila. Actually, kanya-kanyang celebration eh. So, Hiwa-hiwalay na. Kasi Mag-celebrate ka dyan, mag-celebrate ka dito, mas matindi pa nga ako mag-celebrate dito. yung mga handler namin, assistant handler. Sila nagse-celebrate isang linggo. Pag-champion yan, ha? Kami naman yung hindi matawaran, hindi maipinta yung saya namin. Saya. Sobrang saya, lalo na kung ikaw mismo yung nag-breed ng mga manok. Ikaw yung gumawa.
Kayo nagtimpla, ikaw yung naganda. Lalo, Tapos nano ka pa. singit ko lang, boss, lalo na nung July 6, nung face-off natin, lahat yung anim, ikaw nagbitaw, di ba? Oo. Nag-champion, solid champion din yun. Iba yung aura mo dun eh. Actually, ilang win ka nun? Simula. Nagsimula nun bago kami mag-champion sa Pangasinan naman. Oh. Nag-champion din kami doon. Kaya Pangasinan, nagtuloy-tuloy lang talaga yung Tsaka swerte. Tarlac. Sa Tarlac din. Tapos, Nag-champion din kami. Tatlong sunod. Bago pa yun, may naalala rin ako eh. Yung first fight, natalo eh. Tapos, sumunod, ikaw yung nagbitaw. Nanalo. Nagsunod-sunod So, din yung panalo. Ako yung malas. Kaya ayoko na minsan magbitaw. Wala naman malas sa amin. Ano lang talaga. Ano ba yung pinakaano nyo dun? Kasi laging pinagdidebatehan to eh. Kung bibigyan natin ng porsyento sa manok ba o dun sa tare? Ano ba yung mas mataas yung porsyento para sa winning? Manok o sa... Yung sa tare. Sa Tare? tare. Alam mo, ang ating palaro, sama-sama lahat yan eh. Hindi po pwede yung manok lamang na magaling. Kung hindi naman magaling ang yung mananari, hindi po pwede. Hindi rin marunong yung naghahanda mo, hindi rin po pwede. Ano man ang galing mong maghanda, kung yung manok na hinahanda mo, bulok, hindi rin po pwede. Kailangan, so, ibig sabihin, Merong mananalo, pero malamang ang magiging matatalo. Kaya, ang kagandahan, walang consistency. Lagi bang parang hanggang ngayon, nag-aaral tayo. Nung nag-champion kami, Yes po. kinausap ako ni parang atong si Boss AA. Yes po. Sabi niya, Dre, yung 1.1 million, labanan mo. Sabi niya. Sabi ko, pinanervyos mo ako niyan. Sabi ko, Dre, hindi ko kaya yan. Sabi ko, hindi, kaya mo. Sabi niya, kaya mo. Incidentally, nung araw na yun, nag-champion kami. Kaya doon, nakasali kami doon sa 1.1 for the first time, ha? Biruan mo, 1.1 million, tapos nung una, pag pumupusta, yun naman lalakas pumusta. Ako, hindi. Pag sinabi mo na yung mga malalaking pat na yan, kakabagin na yung dibdib ko, hindi ko kaya yun. Hindi ko maipupusta yung perang yung galing sa negosyo, hindi ko maipupusta. Pero sabi niya, subukan mo. But then yet, kagagaling pa lang namin na mag-champion. Hindi maganda yung naging record namin noon. Na-tsempo pati, nung araw ng laban, pabiyahe ako ng Amerika, hindi ako nakapokus sa mga manok. Kaya ganun. Speaking of champion, Mayor, kasi minsan, ayun na nga, champion tayo, merong darating talaga din sa point na puro tayo natatalo. Ano yung ginagawa natin para ma-improve yung susunod na laban? Kumbaga balasa po. Ano pong ginagawa balasa. natin balasa? Anong ibig nyo sabihin sa susunod na laman? Anong preparasyon na preparasyon ginagawa ka natin. o paghahanda? Siyempre, tutuloy mo pa rin kahit paano. Hindi naman po pwedeng masipag lang tayo pag nananalo tayo. Dapat, kahit na natatalo, pagsikapin ang paghahanda ng manok. At there is no consistency, mahirap po. Sabi nga ni Boss AK, pag malas ka, wag mo nang ituloy. At meron namang ibang araw. At ako'y naniniwala sa ganun. Huwag mong ipilit. Yun ang aking paniwala rin. Kamukha ni Boss AK. Kumbaga pahinga lang saglit. Oo naman. Pero pag sinuwerte ka, huwag mo naman tantanan. Ibig sabihin, Tuloy-tuloy mo. kailangan samantalahin mo dahil nasa iyo ang swerte. Doon ka mamamayagpag sa swerte mong iyon. Ayun. Yung speaking of swerte, ano yung pinaka-memorable nating laban sa Manila Arena? Yung pinaka-challenging po. Of course, nung panahon ng pandemic, nagpapanalo na rin kami. Yes po. At meron kaming isang kagrupo ng araw na napapakilos niya ang manok. Consistent siya. At kung pahintuloy-uton ninyo, babanggitin ko at siguro hindi ako baka kilala ako sa pangalan, sa itsura, pero siya, hindi ko pa siya namit.
Yung Jegar and Son. Oo. Si, Jegar. Oo, dating member natin din. Member siya ng Group D nung araw. Pambira. Naging consistent siya siya ang naging pandemic. stud fighter nung panahon na yon. No? Nung pandemic siya. Nung pandemic, siguro sa 40 manok, baka 5 lang ang natalo. Wow, grabe. Baka 5 o 6 lang ang natalo niya. Susubaybayan namin kasi. At dahil alam namin na nagkakat yung manok niya, sabi ko sa kanya, sundin mo. Kasi si Chris siya ang nasa frontline Ako naman nasa... Pag hindi kumilos ang manok namin, nag-off, Chris, sino ang kumikilos na manok dyan? Kung makikita nyo, pag laban na ng manok namin, okay, nakaganon ako sa cellphone. Para din akong kagaya nyo. Kaya pala. Oo. Siya yung kausap ko doon. Oo. Kung ano Ngayon, yung ginagawa ng manok. kasi dahil hindi kumikilos sa manok namin, sasabihin na, base sa video na sinend sa akin, off yung manok natin. Ano ang gagawin natin? Nandyan tayo. Sino ang kumikilos na manok? Sasabihin niya sa akin, si ganyan. Pumusta ka. Pustahan mo sila. Ganon. Para at least umuwing at least meron pa rin. At lalo na, sino naman ang hindi kumikilos? Kinukontrahan naman namin. Yun. Kaya bakit kami nagtagal? Sa ganon diskarte. At tulad na nabanggit ko kanina, hindi po tayo pwedeng laging natatalo. Paano tayo mananalo? Pagbutihin po natin sa pagpili ng mga manok, sa pagbibreed. Huwag po natin pagmatigasan yung ating gusto, pero hindi naman po nananalo. Then, tanungin nyo ang sarili nyo, ano kaya ang problema? Una, sa breeding. Pangalawa, sa paghahanda. Pagkatapos, magkukontribute na yung nabanggit kanina ni Rudy, yung tari. At marami pang iba. Lugar ng pagkukondisyon. Maraming magkukontribute. Yan nga ang kagandahan ng ating palaro. So, kailangan equal talaga lahat. Oo. Maraming factors na pwedeng kailangan gawin sa paghahanda at saka paglalaban natin sa ating mga palaro. Ngayon po, pagdating sa paghahanda, sa mga selection, sino po yung namimili? Most likely, kaming tatlo. Lalo na kung halimbawa medyo ang laban medyo mabigat. Sabi namin, yung mga hinahanda doon sa farm, nasa akin, punta kayo. Pipili tayo. So, mga kanya-kanyang opinion, titignan namin, gusto ko to. Bakit? Bakit tayo mo ito? Sasabihin ng isa. So, we will have a common denominator kung alin ang ilalaban namin. So, lahat... At malamang naman kami sa panado. Kaya ganun. Lahat kasi nagko-contribute ng idea. At saka isa pa, as much as possible, ayaw namin magpa-derby. Bakit? Dahil pag kami ay gaganti, kahit hindi nakahanda yung manok, dahil ikaw ay Kompromiso. dahil sumali dun sa palaban mo, kailangan kang gumanti. Kaya as much as possible, ayaw namin magpa-derby. Lalaban kami sa aming kagustuhan para kung nakapik yung manok, dun lang namin ilalaban. So, eto Mayor, kung may isang breeder dito sa Pilipinas na hinahangaan nyo, sino po yun? Well, of course, tulad na nabanggit ko na kanina, isa na si PA. No? Dahil very stylish ang hanap niya. At tignan mo ang nilalaban niya. Bihira yung mga... Ibang kulay ang nilalaban niya. Makikita mo siguro kung may mailalaban man siyang sweater iba ang laro. Hindi sweater ang laro. Pero may mga gray bulik, no? Bakit? Iba yung hinahanap niya. Fighting style. Fighting style. Meron pang magaling dyan pumili ng mga manok. Si Frank Berin. Para bang pagka nagkatapat kayo, idol ko siya. No? Yung mga gusto niya, fighting style, yun din ang gusto namin. Yung bang pag sumama ka sa itaas,
yari ka. Hindi ka lang mayayari sa kanya kung hindi nakapik ang manok niya. Or di kaya, mas nakapik ang kalaban niya. Ganun. Pero, mahirap din kalaban yung mga ganyang fighting style. Pagdating naman po, Mayor, doon sa yung mga gusto nating iwasan, sino po yung isa na ino-no-fight natin? Bagamat nung nasabi ko kanina, nung panahon na may laban kami sa Makati, at sa 8 laban, tinalo ko ng 6 na beses at 1 beses akong tinalo. At yung isa naman, nagtabla kami. Still, ayoko siyang kalaban. Walang iba kundi si PA, si Patrick Antonio. Dahil mentor ko siya, ibig ko sabihin, kilala ko siya kung paano pumili ng manok. At alam ko kung ano ang kakayahan niya sa larangan ng ating palaro. Yun. So sa karamihan ng natanong natin dito, talagang si halos, Sir Patrick. PA ang ayaw nilang makalaban. No? Ayun, partner. Ang dami nating natutunan sa mga bisita natin. No? Yes. Ito, bigyan naman muna natin ng daan. Yung mga repa natin sa ating YouTube, yung mga shoutout natin dyan. Sige, basahin natin. Sino yan? Si Shane Nigino. Next po, si Boss Marbs Ayustin naman. Larga na podcast. Si Boss Marbs, pwede natin imbitahan dito. At pakibasa nga, partner. Sige, medyo hindi ko makita. Si at Dasi 221-6GF. Ayan, sana Lexi Game Farm naman ang sunod interviewin. Mayor Jowar and Vice Mayor Erickson Guansing. Third and super yung blocks nila. At sa Larga na Podcast YouTube channel pa rin, maganda maging promoter si Boss Jerry. Maganda pa magpasabong sa San Felipe Traditional. So ibig sabihin, ito yung pinopromote nating ulutan, Hack Fight. Sa Manila Arena. At ito naman si at Mark Philip Prada Vlogs. Ayan, idol pa shoutout from Ibakari, Japan. Ayun, layo na nang inabot natin. I hope sabong Pinas. Si Idol SP Roel Amano. At nandyan din si Eduardo Bertulpo. Sana po mga idol magkaroon ng 3-stag derby na para lang sa mga backyard, yung minimum bet para makasali naman yung kamukha kong backyard. At yung talagang walang nanghaharang na big time cockers. So, actually sa nakaraang event natin, yung one kak ulutan and double down 2 hits ulutan. So, napakaganda po ng palaban. So, iba't ibang klase po ng muka yung mga nag-champion, no? Madami. Maganda yung naging laban natin. Sa ngayon po kasi talagang kahit backyard breeder, talagang lumalaban na rin sa gitnaan. Tama po, di ba? Kasi yun yung chance nila yan. Pagbitaw din sa Manila Arena. Kasi sa lahat ng may mga idea at nakikita na rin sila. Katulad ng pag-uusap natin ngayon dito. Yung mga backyard breeders, nakakapulot ng magandang advice tungkol dun sa pagbibreed. At eto, yung ating solid followers from Palawan, si at Denoban Del. Ayan, shoutout sa'yo. Magandang araw sa mga taga Palawan. Marami, layo na nung inabot natin. Japan, Palawan, Pampanga, at sa iba pang panig ng mundo. Ayan, shoutout sa inyo. At syempre, wag din naling kalimutan, partner, i-like, i-share din. No? Meron tayo sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube, at yung ating sa Spotify. Ayan. Sa mga hindi pa nakapollow dyan. At eto pa, yung mga seniores pa rin natin, yung mga viewers ng Larga na Podcast YouTube channel. Ito ang malupit na cocker breeder. Hindi siya madamot. Humble. I salute you, sir. Napakabait mo. Hindi ka madamot. So, ibig sabihin siguro, si Sir Jerry. Nung last episode natin. No? At ito pa yung ating solid followers from Taiwan. Yan yung ating OFW from Taiwan. Sana si Papa F. Malamang to. Si Tata F. Si Tata F yan. Marami na rin nakakamiss dyan. Pwede natin imbitahan yun. Oo, pwede. Ayan, si Randy Acacio. Ayan, shoutout sa'yo. At meron pa bang mga pa-shoutout? Yan, si Rain Nueva. Si Boss Jerry, mabait na sa bungero sa Gapo.
More power, Boss Jerry. At muli po, nagpapasalamat kami Mayor Joe Verhison, Sir Chris Xavier, and Sir Brian Mendoza. So, baka po meron pa tayong masasabi o may advice sa lahat ng mga nanonood na Larga na Podcast. Bago po ako magtapos, nais kong batiin. Sige po. Ang dating mayor ng City of San Fernando, si paring Edwin Santiago, EDSA, at saka ang aking kaibigan si Jojo Pineda. Kasi kanina nag-usap lang kami at nabanggit ko, papunta nga ako rito. At muli ako ay nagpapasalamat sa mga viewers po ng Larga na Podcast. Yes po. Sa iyo, Rudy, at Mark, at sa ating mga nandito sa studio, mga cameraman. Marami pong salamat sa inyong pag-imbita sa amin. At sana kahit paano meron po kayong natutunan sa aming pag-i-explain. Hindi po kami nagmamagaling. Dahil po unang-una, kung tayo ay nagmamagaling, hindi na po tayo matatalo. Napakahirap po kung sabihin natin tayo magaling na magaling sa ating Yes po. Otherwise, it will not be a fair. Wala na po tayong lalaban sa atin kung gano'n. It's a process of learning from everyday mga pagkakamali at problema na encounter natin. At ayusin po natin ang ating alagang mga manok. Yes po. Maraming salamat po, Maraming Mr. salamat Joe po, Verhison. Mayor. Si Boss Chris? Yes, Boss Chris. Ito nga, maraming salamat sa mga viewer ng Larga na Podcast. Maraming salamat po. Shoutout. Baka may shoutout tayo. Shoutout sa mahal kong Mrs. Kahit kanina, medyo parang wala siya sa kasi hindi ako nakapagtangalian doon. Nanangalian na ako ni Mayor. So, hindi ko na kaya yung diluto niya. Pag-uwi ko, kakainin ko. Yun. Yun ang maganda. Anong kakainin po? Yung niluto niya. Okay. Boss Bry. Boss Bry. And maraming salamat sa Larga na Podcast. And maraming salamat. Shoutout. Baka may shoutout Shoutout tayo. din sa aking asawa. Yun. Baka hindi ka rin kumain. Hindi ko siya nasama. Lagi ko siya kasama. Oo, lagi. lagi na. Lalo na sa Manila Arena, lagi ko siya kasama. Yes. At muli po, nagpapasalamat ang Larga na Podcast, lalong-lalo na dito sa napakagandang lalaking mga guest natin. At Siyempre, abangan nila, partner. Ang Sunday, yung ating Next one event event natin. na ulutan. Ayan. Alas 3. Alam ko, alas 3 pa lang. Pwede na tayong Pwede na magpapasok pumasok, dyan oo. para makapag-ulutan. Ayan, meron tayo. Alas 5. Alas 5, mag-start na yung ulutan natin. No? At on Sunday naman, yung ating double down, rather Monday, no? Yung ating double down. Meron po tayong 50,000 para sa magja-champion at Malaki. pag bearing to bearing 40,000. At paalala lang ulit wala pong entrance fee yan. Libre po yan. Pati yung parking natin, libre po yan mga kalarga na. At Yes. syempre, yung aabangan nila, yes, muli abangan nyo ang next episode natin, ang episode 13 ng Larga na Podcast. Muli, maraming salamat po, Churudy and Mark. kita-kits ulit tayo mga kalarga na. Sa next event. Ayun. Ito na, ang dami nag-aantay na ito. Madam Rona Bolisher. Ang